Hello mga Mars! Pasensya na nga kayo at late na naman yung pagka-upload ng aking video. Etong ang ganap na ito ay araw pa ito ng Sabado at mapapansin ninyo na marami akong panindang kakanin. At kapag ganito na meron kaming display na kakanin sa umaga ng Sabado, ang ibig pong sabihin nun ay hindi kami nagpahinga sa araw ng Biyernes. Dire-diretso yung trabaho namin ni Mr. mula sa umaga ng Biyernes ay nagbukas kami ng tindahan, nagtinda ng mga panindang almusal, nagluto ng mga ulam para sa pananghalian. At dahil meron kaming gawang pa-order sa umaga ng Sabado ay naghanda na kami ng aming mga gagamiting gulay at mga karne. Kasi 10 AM ng umaga ng Sabado ay meron kaming mga pa-order na ulam at etong 2 bilao ng kakanin. Naibabad ko na yung order na chicken cordon bleu. Napalambot na namin ni Mr. yung gagamiting karning baka at yung panglitsyon kawali. Ilalagay ko lang ito sa freezer para kinabukasan ay mas mabilis akong makapagluto. Siguro na sa mga 2 oras lang kami nagpahinga ni Mr. tapos balik na naman kami sa pagluluto. Mga panindang kakanin at order na rin ang lulutuin namin ni Mr. sa gabi ng Biyernes at inabot nga kami rito ng hanggang 1:00 ng madaling araw. At sa umaga naman ay 5:30 pa lang ay gumising na kami para mag-umpisa ng pagluluto sa aming mga panindang almusal. Nang matapos na kami sa aming mga panindang almusal, 8:00 ng umaga ay nag-umpisa na si Mr. magprito ng lechon kawali para sa luto kong lechon paksiw. Eto nga yun mga Mars. Yung parte ng baboy na ginamit namin dito ni Mr. ay yung liempo. Malambot at malutong yung pagkakaluto ng aking lechon kawali dito, kaya yung sarsa na lang ng lechon paksiw yung aking niluto. Madaling araw pa lang ay nakaredy na yung order ni customer na kakanin na nakalagay sa bilao. Pagkatapos maprito ni Mr. yung lechon kawali ay sinunod agad prituhin yung pang chicken cordon bleu. Pagkatapos maprito ay palalamigin lang ito bago ito hiwain ni Bunso. Medyo nabawasan na rin talaga yung trabaho ko sa pagpe-plating kasi katuwang ko na yung aking anak. Natuto na silang mag-arrange sa bilao. Dahil marunong na sila mag-plating kahit papaano ay nakakaluwag na rin ako. At magkasabay ko naman niluto itong pork mechado at yung kalderetang baka. Kaya talagang mas mabilis akong nakapagluto. 10:00 ng umaga kailangan ni customer yung kanyang order pero 9:30 pa lang ay natapos na ako sa pagluluto. Mapapasana all na lang talaga ako mga Mars. Sana palaging ganito yung takbo ng aking pa-order. Maaga pa lang sa oras ay natatapos ko na kaagad. At kaya din siguro ako napaaga sa tapos ng pagluluto dahil hindi naman ganun karami yung order ng customer. Hindi katulad nung araw nung Sabado nung nakaraan. Kaya naman nang matapos kong lutuin itong aking tanggap na pa-order ay sunod ko agad ginawa yung pagluluto ko sa aking mga panindang ulam. Alam nyo mga Mars, sa totoo lang ay napakaganda po talaga yung ganitong klase ng hanap buhay. Tulad na lang po sa araw na ito, bukod sa benta dito sa may pwesto ng aking tindahan, ay meron din kaming benta para dito sa pa-order. Mahirap man at nakakapagod pero ito talaga yung meron kang kita. Kaya kailangan mo magtiis, magtiyaga at minsan nga umaabot pa sa punto na kailangan mo magsakripisyo ng pahinga o kaya ay tulog. At normal lang naman yung mga sakripisyo mo sa hanap buhay mo dahil iyo to. At syempre hindi pa kalakihan yung hanap buhay na meron ka kaya kailangan talaga ay sipag, tiyaga, pagtitiis at sakripisyo mga Mars. Basta ang importante ay mahalaga. Ay, char lang po. Ang ibig ko pong sabihin, dapat sa tuwing ikaw ay kumikita, ay marunong ka dapat mag-handle. Hindi mo nilalaspag yung pera na kinikita mo sa iyong hanap buhay. Dapat ay masinop ka at marunong kang humawak ng puhunan at ng kita para naman worth it lahat ng pagod mo at sakripisyo, yung pagtitiis mo, di ba? Huwag mong ugaliin na gumastos ng higit sa iyong kinita. Dapat sa bawat sakripisyo at hirap natin sa pagtatrabaho ay matuto tayong magdala ng ating pinaghirapan o kita sa ating pagtatrabaho. Huwag ka lang puro trabaho, dapat marunong ka ring mag-handle talaga ng negosyo at pera.